Ang tunog ng mga tipan ng piano ay pumuno sa katahimikan ng malawak na sala. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan at ang bawat kulog ay tila yayanig sa buong mansyon. Pero para kay Hanwol, ang tanging umiral lang sa sandaling iyon ay ang himig na nagmumula sa kanyang mga daliri. Isang himig na matagal nang natutulog sa kaibuturan ng kanyang alaala. Ipinagbabawal ito, alam niya. Isa lang siyang driver, isang hamak na empleyado na hindi dapat naroroon, lalo na't hinahawakan ng isang bagay na kasing halaga ng grand piano sa gitna ng sala ng mga park, ang piano na nababalot ng alikabok, na tila ba walang sino mang gumagamit sa loob ng maraming taon. Pero kanina, habang nagliligpit siya sa garahe, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humatak sa kanya papasok sa mansyon. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ay direktang nakatutok sa piano, na para bang tinatawag siya nito, at hindi niya napigilan ang sarili. Ano ba ang ginagawa ko? Bulong niya sa sarili, pero patuloy pa rin sa paggalaw ang kanyang mga kamay na para bang may sarili itong isip. Hindi ito perpekto, may mga maling tipa, may mga alanganing paghinto, pero ang himig ay buo. Isang simpleng melodiya na puno ng kalungkutan at pangungulila. Oyayi. Isang oyayi mula sa isang ina na hindi niya maalala ang muka. Ito lang ang tanging yaman na naiwan sa kanya mula sa nakaraan. Ang tanging koneksyon niya sa isang pamilyang hindi niya nakilala. Habang tumutugtog, naramdaman niya ang isang pamilyar na init na gumapang sa kanyang dibdib. Ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya namalayan. Isang butil lang ang luha ang pumatak sa ibabaw ng puting tipa ng piano. Sa ikalawang palapag ng mansyon, sa loob ng marangya nitong silid, nabitawan ni Jangyosa ang kopitang hawak niya. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay hindi narinig dahil sa lakas ng kulog. Ang tanging naririnig niya ay ang musikang yon. Ang himig na yon, namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Paanong, sino iyan? Nanginginig niyang tanong sa kawalan. 27 taon na. 27 taon na niyang sinigurado na ang himig na yon ay hindi na muling maririnig sa loob ng pamamahay na ito. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang pribadong library, napatigil sa pagbabasa si Chairman Park. Ang libro ay nanatiling bukas sa kanyang kandungan, pero ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang noo ay nakakunot na para bang may isang bagay siyang pilit na inaalala. Ang himig na yon, pamilyar, sobrang pamilyar. Nagdulot ito ng isang kirot sa kanyang puso, isang halo ng sakit at pag-asa. Sa sala, wala pa ring kamalay-malay si Hanwol sa bagyong nabubuo sa loob ng mansyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa musika. Para sa ilang sandali, hindi na siya si Hanwol ang hamak na driver. Siya ay isang batang lalaki na muling nakakaramdam ng yakap ng kanyang ina. Nang matapos ang huling nota, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Isang malakas na kalabog ang biglang bumasag sa kanyang mundo. Napamulat siya. Mabilis na tumayo at humarap sa pinanggalingan ng ingay. Nakatayo roon, sa bukana ng sala, si Jangyosa. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit at takot na hindi maipinta. Ang mga mata nito ay nanlilisik, nakatutok sa kanya na para bang isa siyang multo mula sa nakaraan. Humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao nito sa magkabilang gilid. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kamandag nang siya'y sumigaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan yan? Nakatitig si Jangyosa sa lalaking nasa harap niya. Ang dibdib niya ay umaalon sa tindi ng galit. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mukha ng driver, mayroong kung anong anino sa mukha nito.
isang anino ng isang babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ka ba nakakaintindi? Dinuro niya si Hanwol. Ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. Sino ka sa akala mo para umupo dyan at dungisan ang piano ng pamilya ko? Isa kang hamak na driver. Ang lugar mo ay sa labas, kasama ng mga sasakyan. Hindi dito sa loob. Nakita niya ang pagyuko ni Hanwol, ang pagkuyom ng mga kamao nito sa gilid. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tanging ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang mga balikat. Gusto niyang matawa. Isang duwag. Pero ang mga duwag ang pinakamapanganib. Manang Kim! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Manang Kim, halika rito. Agad na dumating ang matandang mayordoma. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Senyora, tanggalin mo ang basurang ito sa harapan ko. Malamig na utos ni Jiang Yosa. Hindi inaalis ang tingin kay Hanwol. Simula bukas, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Maliwanag? Pero senyora, nagsimulang mga tuwiran si Manang Kim. Siya po ay walang pero-pero. Isang kalmadong boses ang pumutol sa tensyon. Hayaan mo siya, Yosa. Sabay silang napalingon ni Manang Kim. Nakatayo sa paanan ng hagdanan si Chairman Park, ang kanyang asawa. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay may bigat na hindi kayang sukatin ni Jiang Yosa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo. Mahal, halos pabulong niyang sabi. Naglakad si Chairman Park papalapit. Hindi niya tiningnan si Jiang Yosa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hanwol, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok na parang isang basang sisiw. Ako ang nagsabi sa kanya na maaari niyang linisin ang piano kung may oras siya. Mahinahong sabi ng chairman. Mukhang nasobrahan lang siya sa paglilinis. Naramdaman ni Jiang Yosa na parang umikot ang kanyang sikmura. Ano? Bakit? Bakit niya poprotektahan ang isang estranghero, ang isang driver? Pero, mahal, ang piano na yan ay isang instrumento lang. Putol ng chairman. Walang masama sa ginawa niya. Humarap ito kay Hanwol. Maaari ka nang bumalik sa iyong kwarto, iho. Magpahinga ka na. Napatango lang si Hanwol. Nagbigay ng isang magalang na pagyuko sa chairman at mabilis na umalis. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa direksyon ni Jiang Yosa. Naiwan silang tatlo sa sala. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw kanina. Nang sa wakas ay magsalita si Jiang Yosa, sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. Hindi ko lang maintindihan, mahal. Bakit ganoon na lang ang pagtatanggol mo sa kanya? Tiningnan siya ng chairman at sa isang saglit, nakita ni Jiang Yosa ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang uri ng awa o pagkadismaya. Dahil lahat ng tao ay dapat bigyan ng respeto, Yosa. Mahirap man o mayaman. Sabi nito bago siya talikuran at umakyat pabalik sa hagdan. Naiwan si Jiang Yosa na nanginginig. Ang himig, ang mukha ng driver, ang pagtatanggol ng kanyang asawa. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Pumasok siya sa kanyang silid at nilock ang pinto. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sumandal siya sa pinto at ipinikit ang mga mata. Agad na bumalik ang alaala. Isang madilim at maulang gabi, 27 taon na ang nakalipas. Ang iyak ng 2 sanggol. Ang mukha ng babaeng yon. Si Mion, na nagmamakaawa habang karga ang isa. Ang pag-abot niya ng pera. Ang pagtataboy. Ang pagsisigurado na isa lang ang maiiwan. Hindi siya pwedeng magbalik. Bulong niya sa sarili, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi pwede. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng tokador. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang isang numero. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Sabi ni Jiang Yosa, ang boses ay walang emosyon.
Malamig na parang yelo. May bago kaming driver. Pangalan niya ay Hanwol. Nagkaroon ng katahimikan. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos niya. Lahat. Ang pamilya niya. Ang mga kaibigan niya. Ang nakaraan niya. Gusto kong malaman kung saang impyerno siya nanggaling. Masusunod, ma'am. Binaba niya ang tawag. Huminga siya nang malalim at lumapit sa bintana. Pinanood ang pagpatak ng ulan. Kailangan niyang unahan ang anumang panganib. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ang anak niyang si Taeyeon ang pumasok. Gwapo at matikas sa suot nitong business suit. Ma, okay lang po kayo? Tanong nito. Napansin marahil ang tensyon sa hangin. Narinig ko po may kaguluhan kanina. Agad na nagbago ang anyo ni Jang Yosa. Ang kaninang matigas na mukha ay napalitan ng isang malambing na ngiti. Ang ngiti ng isang mapagmahal na ina. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Wala iyon, anak. Isang maliit na problema lang sa mga katulong. Tinitigan niya si Taehyun, ang kanyang perpektong anak, ang kanyang tagapagmana. Ang lahat ng ginagawa niya ay para dito. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang boses ay pununo ng isang pekeng pag-aalala. Taehyun, anak. Mag-ingat ka sa bagong driver na yan, ha? Kumunot ang noo ni Taehyun. Ang driver? Bakit po, ma? Ngumiti si Jangyo sa isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Basta, sundin mo na lang si mama. May kutob ako sa kanya. Hindi siya simple tulad ng inaakala mo. Mag-ingat ka sa bagong driver na yan. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa isip ni Taehyun habang pinapanood niya si Hanwol mula sa bintana ng kanyang opisina sa bahay. Maaga pa, pero ang lalaki ay abala na sa pagpupunas ng kanyang mamahaling sasakyan. Bawat galaw nito ay maingat. Bawat kuskos ay masinsinan. Napangisi si Taehyun. Perpekto. Isang hamak na driver na nag-iisip na mas mataas siya sa kanyang dapat kalagyan. Ang pagtugtog ng piano kagabi, ang pagtatanggol ng kanyang ama, lahat ay nakakainis. Tama ang kanyang ina. May mali sa lalaking ito. Sinadya niyang lumabas ng bahay at tumapak sa isang maputik na bahagi ng hardin. Pagkatapos ay dire-diretso siyang naglakad patungo sa kumikinang na itim na kotse. Sir Taehyun, magandang umaga po. Magalang na bati ni Hanwol, bahagyang yumuko. Hindi siya sinagot ni Taehyun. Sa halip, binuksan niya ang pinto sa likuran at umaktong papasok. Sinisiguradong maiiwan ang bakas ng putik mula sa kanyang sapatos sa malinis na floor mat. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Hanwol, ngunit wala itong sinabi. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong ni Taehyun. Akala ko ba trabaho mong panatilihing malinis ang sasakyan ko? O baka naman mas gusto mong tumugtog ng piano? Nakita niya ang sakit na dumaan sa mga mata ni Hanwol, pero agad din itong nawala. Muli itong yumuko. Paumanhin po, sir. Lilinisin ko po agad. Isang nakakainis na kahinahunan. Gusto ni Taehyun na makakita ng galit, ng pagtutol, pero wala. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtanggap. At mas lalo niya itong ikinainis. Sinara niya ang pinto ng malakas. Hindi niya talaga gagamitin ang kotse. Isa lang itong paraan para ipakita sa driver kung saan ito lulugar. Pumasok siya sa loob, pero ang imahe ng tahimik na pagtanggap ni Hanwol ay hindi maalis sa isip niya. Kinahapunan, habang papunta siya sa gym na nasa loob ng mansyon, nadaanan niya ang locker room ng mga staff. Narinig niya ang tunog ng shower. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Hanwol. Nakatapis lang ng tuwalya sa biwang. Nagkatitigan sila. Anong ginagawa mo dito? Taas kilay na tanong ni Taehyun. Tapos na po ang trabaho ko, sir. Maliligo lang po sana. Mahinang sagot ni Hanwol, halatang naiilang sa sitwasyon. Hinarangan ni Taehyun ang daan. Sa tingin mo ba, sa sahod mo, karapat-dapat kang gumamit ng mga pasilidad dito? Pero sir,
Ito po ang locker room para sa aming mga hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Itinulak ni Taehyun si Hanwol. Hindi ito isang malakas na tulak. Sapat lang para mapaatras ito. Ngunit sa kamalasan, sumabit ang gilid ng tuwalya ni Hanwol sa isang nakausling kawit mula sa isang lumang locker. Isang mabilis na tunog ng napunit na tela. At ang tuwalya ay bahagyang nahulog. Sapat lang para malantad ang kanang balikat ni Hanwol. Natigilan si Taehyun. Ang kanyang hininga ay tila naubos. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatutok sa isang bagay sa balat ni Hanwol. Isang balat, isang marka, isang maitim na marka na hugis gasuklay na buwan. Automatikong napahawak si Taehyun sa sarili niyang kanang balikat, sa ilalim ng kanyang sando. Ang init ay biglang nawala sa kanyang katawan at napalitan ng nanunuot na lamig. Imposible. Parehong-pareho. Ang hugis, ang laki, ang pwesto, parehong-pareho sa marka na dala niya mula pa noong isinilang siya. Mabilis na inayos ni Hanwol ang kanyang tuwalya. Ang mukha ay namumula sa hiya. Sorry po, sir. Pero si Taehyun ay hindi na nakikinig. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga salita ng kanyang ina, ang pagtatanggol ng kanyang ama, ang pamilyar na himig ng piano. At ngayon, ito, isang nakakabaliw na palaisipan. Sa sobrang pagkalito at gulat, ang tanging paraan na alam ni Taehyun para bawiin ang kontrol ay sa pamamagitan ng galit. Anong kalokohan yan? Nanginginig ang boses niya sa pinaghalong emosyon. Pati ba naman balat ko, ginagaya mo? Gulat na napatingin sa kanya si Hanwol. Hindi maintindihan ang sinasabi niya. Lumayas ka sa harapan ko, sigaw ni Taehyun. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Mabilis na nagmamadaling pumasok si Hanwol sa loob ng banyo. Iniwan si Taehyun na mag-isang nakatayo sa gitna ng locker room. Habol ang kanyang hininga. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid. Nilak niya ang pinto at humarap sa malaking salamin. Hinubad niya ang kanyang sando at tinitigan ang sarili niyang balikat. Naroon ito, ang marka. Ang kaparehong-parehong marka. Ang imahe ng balat sa balikat ni Hanwol at ang imahe ng balat sa salamin ay nagpatong-patong sa kanyang isipan. Nagkataon lang ba to? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Isang imposible at nakakabaliw na pagkakataon? Ang mga pang-iinsulto ni Sir Taehyun, ang nakakatakot na titig ni Ma'am Jang Yeosa, at ang kakaibang marka sa kanyang balikat. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na umiikot sa isip ni Hanwol. Sa loob ng maliit niyang silid sa staff house, pakiramdam niya ay para siyang nalulunod. May isang bagay lang siyang pinanghahawakan. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing umaga. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at kupas na litrato. Ang tanging alaala niya ng kanyang ina. Isang babaeng may matamis ng ngiti. Ang mga mata ay nangungusap ng kabaitan. Sa likod nito, nakasulat sa naglaho ng tinta ang pangalan ng isang kalye sa Maynila. Kailangan kitang mahanap, inay. Bulong niya sa litrato. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinabukasan, sa kanyang araw ng pahinga, bumiyahe siya. Ang marangyang mundo ng mansyon ay iniwan niya para sa magulo at maingay na eskinita ng tondo. Ang bawat kanto, ang bawat tindahan, ang bawat mukha ay tinatanong niya. Ipinapakita niya ang kupas na litrato, umaasa sa isang kisap mata ng pagkilala. Pasensya na, iho, hindi ko siya kilala. Maraming ganyang mukha dito. Subukan mo sa kabilang kanto. Ilang oras siyang nagpalakad-lakad. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unti nang napapalitan ng pagod at pagkadismaya. Malapit na siyang sumuko nang may isang matandang nagtitinda ng isda ang nagsabi, "Parang si Mion." Oo, si Mion nga. Doon siya sa dulo ng palengke, nagtitinda ng gulay. Biglang bumalik ang lakas sa katawan ni Hanwol.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Salamat po! Maraming salamat po! Nagmamadali siyang tumakbo, sinusuong ang kumpulan ng mga tao. At doon, sa isang maliit na pwesto, sa ilalim ng isang sirang payong, nakita niya ito. Mas matanda na, may mga guhit na ng pagod at hirap sa muka. Payat ang pangangatawan, pero ang mga mata, iyon pa rin ang mga matang nasa litrato. Ang mga mata ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay parang isang panaginip. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pwesto. Ang babae ay pabuo, ay abala sa pag-aayos ng paninda. Hindi napapansin ang kanyang presensya. Inay? Isang salita lang, ngunit sapat na yon para mapatigil ang mundo. Nabitawan ng babae ang hawak na talong. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mukha ay puno ng pagtataka. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hanwol ang pagkabigla, ang hindi paniniwala, at ang takot. Isang matinding takot. Hindi na napigilan ni Hanwol ang sarili. Lumuhod siya sa maruming semento ng palengke. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumagsak. Inay, ako po ito, ang anak niyo. Nakita niya ang panginginig ng labi ng kanyang ina. Ang pag-agos din ng mga luha sa mga mata nito. May gusto itong sabihin. Ibubuka na sana nito ang bibig nang bigla itong napatingin sa isang direksyon sa likuran ni Hanwol. Ang mukha nito ay biglang napuno ng matinding sindak na para bang nakakita ng isang halimaw. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hinding-hindi malilimutan ni Hanwol. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Natigilan siya. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit na biglang tumusok sa kanyang puso. Hindi kita kilala. Sigaw ng babae. Ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ako ang nanay mo. Umalis ka. Umalis ka dito. Tinulak siya nito. Itinulak siya palayo. Pero inay, sinabi nang umalis ka. Sigaw nito habang pinupulot ang mga gulay na nagkalat. Wala akong anak. Isa kang baliw. Layuan mo ako. Gumuho ang mundo ni Hanwol. Ang init ng sampal ay nanunuot sa kanyang pisngi. Pero mas masakit ang lamig na gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Anong nangyari? Napilitan siyang tumayo. Ang mga binti ay parang gulaman. Naglakad siya palayo nang walang direksyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang likod. Naupo siya sa gilid ng kalsada sa tabi ng isang mabahong kanal. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang nakangiting mukha roon ay tila ba nangungutya sa kanya. Tapos na. Lahat ng pag-asa niya ay nawala. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang matinis na tunog na bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sinagot niya ito. Hello? Si Hanwol ba ito? Tanong ng isang kalmado at makapangyarihang boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar sa kanya. Sino po sila? Ako ito, si Chairman Park. Natigilan si Hanwol. Ang chairman? Bakit siya tumatawag? Hanwol, sabi ng chairman, kailangan kitang makausap ng personal. Pinanood ni Chairman Park si Hanwol habang papasok ito sa maliit na coffee shop. Ang bawat hakbang ng binata ay mabigat. Ang mga balikat nito ay nakayuko na parang may pasan na isang mundong puno ng kabiguan. Nakikita niya ang pamumugto ng mga mata nito, ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi. At sa isang saglit, ang chairman, ang makapangyarihang pinuno ng isang malaking korporasyon, ay naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naramdaman niya ang pagiging isang ama. Isang amang nasasaktan para sa kanyang anak.
Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Ang emosyon ay isang luhong hindi niya kayang ipagkaloob sa sarili sa ngayon. Ang bawat galaw ay kailangang maging kalkulado. Ang bawat salita ay kailangang maging bahagi ng isang mas malaking plano. "Maupo ka, iho," kalmado niyang sabi nang makalapit si Hanwol sa mesa. Umupo ang binata. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Bakit? Bakit niyo po ako gustong makausap, sir?" Hindi siya direktang sinagot ni Chairman Park. Sa halip, nagsalin siya ng tsaa para sa kanilang dalawa. "Alam mo ba, may isang matandang hari na minsan ay may dalawang magkaparehong hiyas." Panimula niya. Ang boses ay parang isang taong nagkukwento lang. Ang mga hiyas na yon ang pinakamahalaga sa buong kaharian niya. Pero isang araw, dahil sa kasakiman ng isang taong pinagkakatiwalaan niya, ang isa sa mga hiyas ay ninakaw at itinapon sa malayo. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Hanwol. Hindi maintindihan ang punto ng kanyang kwento. Nagpatuloy ang chairman. Sa loob ng maraming taon, iningatan ng hari ang natirang hiyas. Ngunit ang puso niya ay laging may puwang, laging may kulang. Palagi siyang umaasa na balang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nawawalang hiyas ay babalik sa kanya. Biglang bumalik sa isip ni Chairman Park ang alaala ng gabing iyon, 27 taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Mion na puno ng luha, ang pagmamakaawa nito, ang matagumpay na ngisi ng kanyang asawang si Yeosa, at ang sarili niyang kawalan ng kapangyarihan noon dahil ang kanyang ama pa ang namumuno sa pamilya at sa kumpanya, ang walang magawang galit sa kanyang dibdib. Hindi na muli, hindi na siya papayag na maging mahina. "Sir?" Nag-aalangang tanong ni Hanwol na pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumalik sa kasalukuyan si Chairman Park. Dinukot niya mula sa kanyang coat ang isang sobre at isang calling card. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Hanwol. "Ito," sabi niya. Tinuturo ang sobre. "Ay tulong. Hindi ito malaki, pero sapat na para makapagsimula ka ulit kung iyon ang nanaisin mo." Pagkatapos ay itinuro niya ang card. At iyan ang numero ng isang abogado. Isa sa pinakamagagaling. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong legal o kung may gusto kang ipaglaban, tawagan mo siya. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Gulat na tiningnan ni Hanwol ang pera at ang card. Pagkatapos ay tumingin sa chairman. "Pero, bakit niyo po ito ginagawa? Isa lang po akong driver." Tinitigan siya ng chairman ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Dahil naniniwala ako na mabuti kang tao, Hanwol. At ang katotohanan, gaano man ito katagal na itago, ay laging may paraan para lumabas. Pero minsan, kailangan nito ng kaunting tulong at ng lakas ng loob. Tumayo ka," utos ng chairman. "Huwag kang susuko. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang susuko." Iniwan niya si Hanwol na tulala sa coffee shop. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, ang kanyang tapat na assistant na si Mr. Santos ay naghihintay. "Ayos na po ba, sir?" Hindi sumagot ang chairman. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang 2 maliliit na ziplock bag. Ang isa ay may lamang ilang hibla ng itim na buhok na kinuha niya mula sa suklay ni Taehyun kaninang umaga. Ang isa naman ay may kaparehong buhok na nakuha niya mula sa headrest ng upuan sa kotse na laging gamit ni Hanwol. Inabot niya ito kay Mr. Santos. "Ipadala mo ito sa laboratorio. Ang pinakapribado at pinakamapagkakatiwalaan nating kontak." Mariin niyang utos. "Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Walang sino mang dapat makaalam nito." "Masusunod po, Chairman." Sumandal si Chairman Park sa upuan habang umaandar ang sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ginawa na niya ang kanyang unang hakbang. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay maghintay. Maghintay para sa katibayan na alam na ng kanyang puso na totoo. Makalipas ang ilang oras,
Habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Mr. Santos. "Sir, tumawag na po ang laboratorio." Nagpaalam siya sandali sa meeting. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina at tinawagan si Mr. Santos. "Ano ang sabi?" tanong niya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Narinig niya ang nanginginig na paghinga ng kanyang assistant sa kabilang linya. "Sir, dumating na po ang resulta." Nagkaroon ng isang segundong katahimikan na parang isang oras. Ang porsyento po ay 99.9%. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Jang Yeosa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nakamasid sa kanya. Ang bawat katahimikan ay puno ng mga akusasyong hindi sinasambit. Nagsimula ito sa kanyang asawa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, bigla na lang naglabas si Chairman Park ng isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Inilapag niya ito sa tabi ng plato ni Jang Yeosa. Ang litrato ni Mion, bata pa, nakangiti at puno ng buhay. "Naaalala mo pa ba siya, Yeosa?" tanong ng chairman. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Naramdaman ni Jang Yeosa ang malamig na pawis sa kanyang batok. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang tasa ng tsaa. Halos mabasag ito. Pinilit niyang ngumiti. "Sino yan? Isa ba sa mga dati nating katulong? Alam mo namang marami na sila. Hindi ko na matandaan lahat." Isang anino ng pagkadismaya ang dumaan sa mga mata ng chairman. "Ganun ba?" Kinuha niya ang litrato at ibinalik sa kanyang wallet. Sayang. Akala ko maaalala mo." Hindi na ito nagsalita pa, pero sapat na yon. Isang babala. Isang malinaw na mensahe na ang nakaraan ay nagsisimula ng maghukay ng sarili nitong daan palabas. Pagkatapos ng kanyang asawa, ang kanyang anak naman. Pumasok si Taehyun sa kanyang silid ng gabing iyon. Ang mukha ay seryoso. "Ma," simula nito, "may itatanong po ako." "Ano iyon, anak?" Sagot niya. Inaayos ang mga bulaklak sa florera, umaarteng abala. "Ang balat," diretsong sabi ni Taehyun. "Ang marka sa balikat. Mayroon din ang driver na yon, eksaktong katulad ng sa akin. Paano niyo po yon ipapaliwanag?" Napatigil si Jang Yeosa. Dahan-dahan siyang humarap sa anak. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Anak, pati ba naman ikaw? Nagkataon lang ang lahat ng yon. Imposibleng mangyari ang iniisip mo. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? Ikaw lang ang nag-iisa kong anak." Lumapit siya at hinaplos ang mukha nito. "Huwag mong hayaang guluhin ng isang hamak na driver ang isip mo. Sigurado akong may masama siyang balak, kaya niya ginagawa ang lahat para maging kamukha mo." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Taehyun, pero nakita rin niya ang pagmamahal nito para sa kanya. Iyon ang kanyang sandata. Ang pagmamahal na yon. Ngunit ng gabing iyon, habang mag-isa siya sa dilim, alam ni Jang Yeosa na nauubusan na siya ng oras. Ang chairman ay nag-iimbestiga. Si Taehyun ay nagdududa. Ang multo ni Mion ay bumabalik sa anyo ng driver na yon. Napipilitan siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. "Kung hindi kita kayang paalisin ng maayos," bulong niya sa kawalan, "tatanggalin kita sa paraang hindi mo malilimutan." Kinabukasan, habang nasa labas si Hanwol para ayusin ang hardin, pumasok si Jang Yeosa sa silid ng kanyang asawa. Binuksan niya ang drawer nito at kinuha ang paborito nitong relo. Isang gintong Rolex na regalo pa ng ama nito. Tumingin siya sa salamin. Ang relo ay nasa kanyang palad. Dugo ng isang magnanakaw, naisip niya. Kailangan kong patunayan sa lahat na ang lahi nila ay lahi ng mga magnanakaw. Pumunta siya sa staff house, walang katao-tao. Nakita niya ang jacket ni Hanwol na nakasampay sa isang upuan. Walang pag-aalinlangan, ibinulsa niya ang relo sa loob noon. Mabilis at malinis. Pagbalik niya sa mansyon, hinintay niya ang tamang sandali. Nang naroon na ang lahat sa sala para sa merienda,
Ang chairman, si Taehyun, at ilang mga katulong, doon na siya nagsimulang umarte. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Nasaan na ba yon? Diyos ko, nawawala. Anong nawawala, ma? Tanong ni Taehyun. Ang relo ng papa mo. Sagot niya. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang Rolex! Tiningnan ko sa drawer kanina, pero wala na roon. Agad na nagbago ang atmosfera sa silid. Sigurado ka ba, Yayosa? Tanong ng chairman. Oo, sabi niya, halos maiyak. Iisa lang naman ang taong pumasok sa silid natin kaninang umaga para maglinis. Lahat ng mga mata ay napunta sa direksyon ni Hanwol. Nakakapasok lang para magsilbi ng juice. Nakita ni Jang Yosa ang gulat at pagkalito sa mukha ng binata. Hindi po ako, mahinang sabi ni Hanwol. Hindi ko po. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Jang Yosa, dinuduro ito. Ikaw lang ang may pagkakataong gawin iyon. Yosa, kumalma ka, sabi ng chairman, ngunit hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig ito kay Hanwol. Paano ako kakalma? Sabi ni Jang Yosa, ngayon ay humahagulgol na. Ang relo na yon ay napakahalaga. Kailangan nating kapkapan ang mga gamit niya. Ang huling mga salita ay tumama sa target. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Taehyun. Mula sa pagdududa, ito ay naging galit at pagkasuklam. Tama si Mama, malamig na sabi ni Taehyun, tumatayo. Manang, halughugin niyo ang silid niya. At ikaw, humarap ito kay Hanwol. Ilabas mo ang laman ng bulsa mo. Nakatayo si Hanwol na parang isang estatwa. Ang mukha ay namumutla. Sir Taehyun, wala po akong... Gawin mo! Nanginginig ang mga kamay ni Hanwol habang kinakapa ang kanyang bulsa. At pagkatapos, sa harap nilang lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang isang kumikinang na gintong relo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Nanlaki ang mga mata ni Hanwol. Tinitigan ang relo sa kanyang kamay na para bang yun ay isang ahas. Tumingin siya sa paligid, sa malamig na mga mata ni Taehyun, sa hindi mabasa na mukha ng chairman, at sa nagtatagumpay na pag-iyak ni Jang Yosa. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit walang salitang lumabas. Wala. Nakatitig si Taehyun sa gintong relo na nasa palad ni Hanwol. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ito na ang katibayan. Ang lahat ng pag-aalinlangan na namuo sa kanyang isip nitong mga nakaraang araw, ang misteryosong balat, ang pagtatanggol ng kanyang ama, lahat ay biglang nabura ng malamig at matigas na katotohanang nasa harap niya. Isang magnanakaw. Nilinlang siya. Nilinlang silang lahat. Ang pagpapakumbaba, ang malungkot na mga mata, ang talento sa musika, lahat ay isang pagkukunwari. Isang magaling na pag-arte para makapasok sa pamilya nila, para makuha ang tiwala nila, at sa huli, para pagnakawan sila. Tama ang kanyang ina. Mula pa sa simula, tama na ang kanyang ina. Tumingin siya kay Hanwol at ang nakita niya ay hindi na isang kapwa lalaki na may kaparehong marka sa balikat. Ang nakita niya ay isang ahas. Isang maruming estranghero na nagtangkang dungisan ang pangalan ng kanilang pamilya. Ang pagkamuhi ay pumalit sa anumang awa o pagkalito na naramdaman niya. Sir Taehyun, pakiusap. Nagsimulang magsalita si Hanwol. Ang boses ay basag at puno ng hindi paniniwala. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Maniwala po kayo sa akin. Narinig ni Taehyun ang hagulgol ng kanyang ina sa kanyang tabi. Nakita mo na, anak. Bulong nito sa gitna ng mga hikbi. Sinabi ko sa'yo, sinusubukan niya lang tayong sirain. Gusto ko lang kayong protektahan. Ang mga salita ng kanyang ina, ang huling tulak na kailangan niya. Ang bawat pag-aalinlangan ay naging matigas na galit. Maniwala? Halos pasigaw niyang sabi. Humakbang palapit kay Hanwol.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Paano ako maniniwala sa'yo? Matapos ang lahat, ang pagtugtog ng piano para makuha ang simpatya ng ama ko, ang pagpapakita ng marka sa balikat mo para guluhin ang isip ko. Ano yon, tattoo? Pinlano mo ang lahat ng ito. Bawat salita ay isang akusasyon, isang suntok. Tumingin si Taehyun sa kanyang ama, na nananatiling tahimik sa isang tabi. Ang mukha ay hindi mabasa. Ang katahimikan ng kanyang ama ay mas lalong nagpaalab sa kanyang galit. Pakiramdam niya, siya na lang ang natitirang tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Hindi po totoo yan, sir. Pakiusap ni Hanwol. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tawaging, Sir! Sigaw ni Taehyun. Isa kang magnanakaw at isang sinungaling. Sa isang iglap, bumunot siya ng desisyon. Isang desisyon na maglalagay ng pader sa pagitan nila. Isang pader na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Hanwol. Nakita niya ang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pagtango ng kanyang ina. At nakita niya ang blangkong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama. Hindi siya nag-atubili. Dinial niya ang numero ng pulis. Hello? Pulis? Malamig niyang sabi sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Hanwol. Gusto kong i-report ang isang pagnanakaw dito sa Park Residence. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Ang marangyang sala ay napuno ng tensyon at ng tunog ng mga walkie-talkie. Walang sino man ang nagsalita habang pinupusasan ng isang pulis ang mga kamay ni Hanwol. Hindi ito pumalag. Tila ba lahat ng lakas ay nawala na sa kanyang katawan. Ang tanging naroon ay isang malalim, nakakabinging pagtanggap sa nangyayari. Habang dinadala siya palabas, huminto si Hanwol sa tapat ni Taehyun. Itinaas niya ang kanyang tingin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala nang pagmamakaawa. Ang tanging naroon ay isang kalmado, ngunit nakakakilabot na katiyakan. Tinitigan niya si Taehyun ng diretso sa mata. Darating ang araw, mahinahon niyang sabi. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Pagsisisihan mo to. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglakad. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Taehyun na nakatayo sa gitna ng sala. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang kakaibang lamig, isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya maintindihan. Nilingon niya ang kanyang ina, na ngayon ay pinapatahan ng mga katulong. Nilingon niya ang kanyang ama, na nakatingin sa kawalan, na para bang wala ito roon. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang mga huling salita ni Hanwol na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pagsisisihan mo to, ang 4 na sulok ng selda, ang katahimikan, ang amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa. Ito na ang bagong mundo ni Hanwol. Nakaupo siya sa isang malamig na sementong bangko. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nakatitig lang siya sa maruming pader sa kanyang harapan, ngunit wala naman talaga siyang nakikita. Tapos na ang laban, talo na siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang mga imahe ay mas lalong lumilinaw. Ang mukha ng kanyang ina na puno ng takot habang itinutulak siya palayo. Ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Taehyun habang tinatawagan nito ang pulis. Ang malamig na pagwawalang bahala sa mukha ng chairman at ang tagumpay sa mga luha ni Jang Yeosa. Isang perpektong bitag at siya na parang isang tangang daga ay dire-diretsyong pumasok dito. Natawa siya ng mapakla. Isang tawang walang tunog. Isang tawang puno ng sakit. Ano ba ang inaasahan niya? Na maniniwala sila sa isang hamak na driver? Na ang isang tulad niya ay may karapatang mangarap na magkaroon ng pamilya? Ang mundo ng mayayaman
at mahihirap ay hindi kailanman maghahalo. Ang isa ay laging lalamunin ng isa. At sa kwentong ito, siya ang kinain ng buo. Pagsisisihan mo to. Naalala niya ang sinabi niya kay Taehyun. Mga salitang walang laman. Paano niya ipaparamdam ang pagsisisi sa isang taong nasa kanya na ang lahat? Sumuko na siya. Sa kabilang dako ng syudad, sa maingay na palengke, nabitawan ni Miyeon ang sandok na hawak niya nang marinig ang balita mula sa isang kapwa tindera. Napanood ko sa TV, Mare, may driver daw na nahuling nagnakaw sa mansyon ng mga Park. Grabe mo, Rolex daw ang kinuha. Nanlamig ang buong katawan ni Miyeon. Park, ang apelyidong yon. Driver, ang anak niya. Hindi maari. Walang paalam, iniwan niya ang kanyang pwesto. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Ang tanging nasa isip ay ang mukha ng anak na itinaboy niya ilang araw lang ang nakalipas. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Sumakay siya ng jeep, ng bus, naglakad ng malayo, at sa wakas, narating niya ang dambuhalang gate ng mansyon ng mga Park. Palabasin niyo si Jang Yosa, pakiusap. Sigaw niya sa mga gwardiya, kumakatok sa matigas na bakal. Kailangan ko siyang makausap, nagmamakaawa ako. Dahil sa ingay, lumabas si Jang Yosa mula sa loob ng bahay. Nakatayo ito sa tuktok ng hagdanan sa labas. Nakatingin sa kanya mula sa itaas, na para bang isa siyang basura. Ano ang ginagawa ng basura dito? Malamig na tanong nito. Walang pakialam si Miyeon sa kahihiyan. Lumuhod siya sa mamasa-masang lupa sa labas ng gate. Ma'am Jang Yosa, pakiusap po. Umiiyak niyang sabi. Ang anak ko po, si Hanwol. Inosente po siya, hindi po siya magnanakaw. Maawa na po kayo. Bawiin niyo na po ang demanda. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Jang Yosa. Naglakad ito pababa at inutusan ng gwardiyang buksan ng gate. Pero hindi para papasukin si Miyeon. Lumapit si Jang Yosa at mula sa kanyang mamahaling bag, dumukot ito ng isang makapal na bungkos ng pera. Ibinato niya ito sa mukha ni Miyeon. Ang mga perang papel ay nagkalat sa putikan. Ayan! Sigaw ni Jang Yosa. Pera lang naman ang habol ninyong mag-ina, hindi ba? Kunin mo yan at lumayas ka na. Bumalik ka sa pinanggalingan mong estero at sabihin mo sa anak mong magnanakaw na mabulok siya sa kulungan. Ito ang huling babala ko sa'yo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa loob, iniwan si Miyeon na nakaluhod sa putikan. Umiiyak habang pinupulot ang bawat piraso ng pera at ng kanyang nawasak na dignidad. Sa loob ng selda, naririnig ni Hanwol ang pagbukas ng rehas. Inangat niya ang kanyang tingin. Inaasahan na isa itong pulis. Ngunit isang lalaking naka-Amerikana at may dalang portfolio ang pumasok. Hanwol? Tanong ng lalaki. Hindi sumagot si Hanwol. Wala na siyang ganang makipag-usap. Ako si Attorney Reyes, pagpapatuloy ng lalaki. Umupo ito sa tapat niya. Nandito ako para tulungan ka. Natawa na naman si Hanwol nang walang tunog. Wala nang makakatulong sa akin. Hindi pinansin ni Attorney Reyes ang sinabi niya. Sa halip, may iniabot itong mensahe. May nagpadala sa akin dito. May mensahe siya para sa'yo. Tiningnan lang ni Hanwol ang abogado. Sinabi niya, sabi ni Attorney Reyes, ang boses ay seryoso at puno ng kahulugan, na maniwala ka sa kanya. Kumunot ang noo ni Hanwol. Sino nino? Si Chairman Park. Sa mansyon, nagriring ang telepono ni Jang Yosa. Isang pribadong numero. Hello, sagot niya. Ma'am, sabi ng kanyang tauhan sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalala. May problema po tayo. Ano ang problema? Ang abogadong dumating para sa driver. Si Attorney Reyes. Tao po pala siya ni Chairman. Napatayo si Jang Yosa. At may isa pa po.
Nanginginig na, sabi ng tauhan. Nakatanggap po kami ng impormasyon. Si chairman po ay humiling ng isang opisyal na utos mula sa korte para sa isang DNA test. Court order para sa isang DNA test. Narinig ni Taihi ang mga salitang iyon mula sa siwang ng pinto ng silid ng kanyang ina. Napatigil siya sa paglalakad. Ang kamay ay nanatiling nakaamba sa ere, handa sanang kumatok. Ang boses ni Jiang Yeo sa telepono ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya narinig dati. Purong sindak. Isang court order. Hindi ito biro. Hindi ito isang simpleng alitan sa pagitan ng amo at empleyado. Ang isang DNA test na inutos ng korte ay nangangahulugan ng isang bagay na mas malalim, mas seryoso. Bakit gagawin ng kanyang ama ang isang bagay na kasing radikal nito? Para lang sa isang driver na nagnakaw ng relo. Maliban na lang kung hindi lang ito tungkol sa relo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang himig ng piano, ang balat sa balikat, ang kakaibang katahimikan ng kanyang ama, ang desperadong pag-arte ng kanyang ina. Parang may isang malaking kamay na dumagan sa kanyang dibdib, pinipiga ang hangin mula sa kanyang mga baga. Pagsisisihan mo to. Ang mga huling salita ni Hanwol ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na parang isang banta, kundi parang isang propesiya. Nabulag ako, naisip niya. Nabulag ako sa galit at sa pagmamahal ko kay mama. Kinailangan niyang malaman ang totoo. Para sa kanyang sarili, hindi na siya kumatok. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay may bagong bigat. Nagtungo siya sa bodega sa basement, isang lugar na puno ng mga lumang gamit at alikabok ng nakaraan. Nagsimula siyang maghalungkat. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang sulat? Isang litrato? Anumang bagay na maaaring magbigay linaw. Pagkatapos ng halos isang oras, sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang album, nakita niya ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang music box. Binuksan niya ito. Isang mahinang, halos basag na himig ang tumugtog. Ang himig na tinugtog ni Hanwol sa piano. Sa ilalim ng takip, may isang maliit na tansong plaque na may nakaukit na pangalan. Mi Yeon. Mi Yeon. Sino si Mi Yeon? Hawak ang music box. Alam na ni Tae-hyun ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa Tondo, sa address na nakuha niya mula sa isang pribadong investigador na agad niyang kinontrata. Natagpuan niya si Mion sa isang maliit na barong-barong, nag-aalaga ng ilang mga halaman sa paso. Nang makita siya nito, ang unang emosyon sa mukha nito ay ang parehong takot na nakita ni Hanwol. "Sino ka? Umalis ka rito," sabi nito, handang isara ang pinto. "Sandali lang po," sabi ni Tae-hyun. Iniharang ang paa sa pinto. "May gusto lang po akong itanong." "Wala akong sasabihin sa'yo. Isa ka sa kanila." Sa halip na magsalita, dahan-dahang itinaas ni Tae-hyun ang laylayan ng kanyang manggas, sapat lang para ipakita ang balat sa kanyang kanang balikat. Natigilan si Mion. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, napako sa marka. Tumingin siya mula sa balat ni Tae-hyun papunta sa mukha nito, na para bang nakakita ng multo. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nagsimula siyang umiyak. Isang tahimik na pag-iyak na naglalaman ng 27 taon ng sakit at pagtitiis. Hindi na niya sinubukang isara ang pinto. Pinapasok niya si Tae-hyun sa kanyang maliit na tahanan. Ang kwento ay lumabas ng pautal-utal sa gitna ng mga hikbi at nanginginig na mga salita. Hindi buo, hindi malinaw, pero nakuha ni Tae-hyun ang diwa nito. Kambal. Pinaghiwalay, pinalayas, binantaan. Hindi niya kailangan ng kompletong salaysay. Ang kailangan lang niya ay ang katotohanan sa mga luha ng babaeng nasa harap niya.
Matapos ang halos 1 oras, tumayo si Taehyun. Bago siya umalis, tumawag siya sa kanyang abogado. Pumapayag ako sa DNA test. Ibigay mo ang sample ko sa korte. Pagbalik niya sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang ina sa sala. Saan ka galing, anak? Nag-alala ako sa'yo, sabi ni Jang Yosa. Ang boses ay puno ng pag-aalalang puno ng kasinungalingan. Hindi siya sinagot ni Taehyun. Naglakad siya papunta sa center table. Dahan-dahan, inilapag niya roon ang luma at maalikabok na music box. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang kaninang pagkalito at pagsisisi ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Wala nang galit. Tanging isang katanungan na kailangang masagot. Ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Sino si Myeon? Ang tanong ni Taehyun ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng tensyon sa buong sala. Nanigas si Jang Yosa. Ang pangalang iyon, na binigkas ng sarili niyang anak, ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang peking ngiti sa kanyang labi ay unting naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkabigla at pagtanggi. Sa sino? Nauutal niyang sabi. Hindi ko kilala ang sinasabi mo, anak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Chairman Park. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Attorney Reyes. At sa likod ng abogado ay si Han-wol. Nakalaya na. Ang muka ay payat. Ngunit ang mga mata ay matatag. At sa tabi niya, nanginginig ngunit determinado, ay si Myeon. Napasinghap si Jang Yosa. Ito na. Ang bangungot na kinatakutan niya sa loob ng 27 taon ay nagkakaroon ng buhay sa harap niya. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya. Ang kanyang tingin ay palipat-lipat mula sa kanyang asawa papunta sa mga bagong dating. Tapos na ang pagpapanggap, Yosa? Kalmadong sabi ni Chairman Park. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang brown na folder. Dumating na ang resulta ng DNA test na inutos ng korte. Binuksan niya ito. Kahit mula sa kinatatayuan ni Taehyun, kitang-kita niya ang mga salitang nakasulat sa itaas. Match probability, 99.999%. Ang test ay nagpapatunay na si Han-wol at si Taehyun. Pagpapatuloy ng chairman, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay magkapatid, kambal. At silang dalawa, tumingin siya kay Myeon, ay mga anak ni Myeon. Ang babaeng pinalayas mo sa pamamahay na ito, 27 taon na ang nakalipas. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw ni Jang Yosa ang kanyang pag-arte ay naging desperasyon. Gawa-gawa niyo lang yan para sirain ang pamilya ko, ang anak ko. Ang pamilya natin? Malamig na tanong ng chairman. O ang imperyong binuo mo sa kasinungalingan? Isa-isang inilabas ni Chairman Park ang kanyang mga baraha. Ito, sabi niya, naglalabas ng isang lumang ledger. Ang testimonya ni Manang Kim na umaming tinakot mo siya para manahimik tungkol sa pagnanakaw ng isang family heirloom na ikaw mismo ang nagsangla. Ito naman, naglabas siya ng isang maliit na voice recorder, ang recording ng pag-uusap mo at ng tauhan mo, kung saan inuutusan mo siyang itanim ang reloko sa gamit ni Han-wol. At ito, sabi niya, tinuturo si Myeon, ang buhay na patunay ng lahat ng krimen mo. Sa hudyat ng chairman, humakbang si Myeon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Jang Yosa ng walang takot, tanging ang sakit at ang lakas na naipon sa loob ng maraming taon. Kinuha mo ang lahat sa akin. Basag ang boses ni Myeon, ngunit bawat salita ay matatag. Kinuha mo ang aking dangal, ang aking pangalan. Pinagkaitan mo ako ng karapatang makasama ang mga anak ko. Lumingon siya sa kanyang 2 anak. Pinilit niya akong iwan ang isa sa inyo. Sabi niya, ang mga luha ay dumadaloy na. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, pareho kayong mawawala sa akin.
Pinili kong iligtas ang isa sa pag-asang balang araw, mabubuo tayong muli. Gumuho ang mundo ni Taehyun. Siya, si Hanwol, kambal, at ang babaeng nasa harap niya. Ang tunay niyang ina. Tumingin siya kay Jang Yeo sa ang babaeng tinawag niyang mama sa buong buhay niya. Wala nang natirang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging pagkasuklam. Doon na tuluyang sumabog si Jang Yosa. Nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging isang grande dame. Ang natira ay isang babaeng nasukol, isang halimaw na nailantad sa liwanag. O ako nga! Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong sala. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Ginawa ko ang lahat ng yon at gagawin ko ulit kung kinakailangan. Dinuro niya si Chairman Park. Kasalanan mo ang lahat ng ito dahil sa pagiging mahina mo. Kung naging tunay ka lang na lalaki, kung ipinaglaban mo lang kami noon, hindi sana aabot sa ganito. Mahal kita. Pero ano ang isinukli mo? Ang anino ng babaeng yan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Taehyun. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng kabaliwan. At ikaw, anak, ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa kinabukasan mo, para masigurong sa'yo mapupunta ang lahat. Ngunit hindi na siya tinitingnan ni Taehyun. Ang tingin nito ay nasa kapatid niya, kay Hanwol. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Natawa si Jang Yeo sa mine. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng kabiguan. Kaya pala, plinano niyo na ang lahat. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, ang kanyang mga mata ay muling napako kay Taehyun. Hindi siya tinitingnan ng kanyang anak. Taehyun! Bulong niya, ang huling hibla ng pag-asa ay nawawala. Anak ko, hindi kita ina. Malamig na sagot ni Taehyun. Hindi lumilingon. Iyon ang huling salita na tuluyang dumurog sa mundo ni Jang Yeosa. Habang inilalabas siya ng mga pulis, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho, nilamon ng katahimikan ng mansyon na minsan niyang itinuring na kanyang kaharian. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng isang mahirap, ngunit kinakailangang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Park. Si Jang Yeosa ay nahatulan at ngayon ay pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ang kanyang kaharian na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa loob ng mansyon, nagsisimula pa lang ang mahabang proseso ng paghilom. Isang hapon, nakatayo si Hanwol sa balkonahe, nakatingin sa malawak na hardin. Hindi na siya ang driver. Inaalok siya ng kanyang ama ng isang posisyon sa kumpanya, ngunit magalang niya itong tinanggihan sa ngayon. Napakarami pang kailangang ayusin sa loob ng kanyang puso. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Si Taehyun. Sa loob ng ilang linggo, ang namamagitan sa kanila ay isang ilap na katahimikan. Hindi galit, kundi isang halo ng hiya, pagsisisi at kawalan ng kasiguraduhan kung paano magsisimula. Kumusta? Tanong ni Taehyun. Ito ang unang beses na kinausap niya si Hanwol nang hindi tungkol sa mga legal na usapin. Ayos lang, sagot ni Hanwol, hindi lumilingon. Nagkaroon ng isa pang mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Taehyun. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. Patawad, isang salita. Pero para kay Hanwol, naglalaman yon ng lahat. Ang mga akusasyon, ang pagtawag ng pulis, ang mga masasakit na salita. Dahan-dahang lumingon si Hanwol. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang kapatid. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Umiling siya. Pareho lang tayong biktima, mahinang sabi niya. Hindi ito isang ganap na pagpapatawad, pero ito ay isang simula. Kinagabihan, sa unang pagkakataon,
Ang hapagkainan ay nakumpleto ng 4 na tao. Si Chairman Park ay nakaupo sa kabisera. Sa kanyang kanan ay si Mion, na ngayon ay mas malusog na at nakatira na sa mansyon. At sa magkabilang gilid, magkatapat, ay sina Hanwol at Taehyun. Ang usapan ay paisa-isa, puno ng mga alanganing paghinto. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nabubuo. Isang pakiramdam ng pagiging pamilya. Isang pamilyang nasira, ngunit ngayon ay dahan-dahang pinupulot ang bawat piraso para buuin muli ang sarili. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita kay Mion sa tulong ng pinakamagagaling na doktor at higit sa lahat sa pagmamahal ng pamilyang ipinagkait sa kanya. Unti-unting bumabalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sila sa hardin, sabay na dinalaw ni Hanwol at Taehyun ang kanilang ina. Nakaupo ito sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. "Inay," sabi ni Taehyun, isang salitang nagsisimula nang maging natural sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tabi nito. "Masaya po ba kayo dito?" Ngumiti si Mion. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang 2 anak. "Kasama ko kayo," sabi niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. "Paano ako hindi magiging masaya?" Ilang sandali pa, tumayo si Hanwol at naglakad papasok sa mansyon. Sinundan siya ng tingin ni Taehyun. Pumasok si Hanwol sa sala at naupo sa harap ng piano. Ang piano na minsan ay naging sanhi ng lahat ng gulo. Sinimulan niyang tugtugin ang isang pamilyar na himig. Ang oyayi, sumunod si Taehyun sa loob. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ng kanyang kapatid sa upuan ng piano. Pinanood niya ang mga daliri ni Hanwol na lumilikha ng musika. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang mga kamay. Nagsimula siyang tumipa. Sinasabayan ang himig ng kanyang kapatid. Lumilikha ng isang simpleng harmonya. 4 na kamay sa iisang piano. Ang isang kamay ay magaspang dahil sa trabaho. Ang isa naman ay makinis dahil sa marangyang buhay. Ngunit magkasama, lumilikha sila ng isang perpektong tunog. Ang himig ay lumabas ng sala, lumutang sa hangin ng hapon at umabot sa hardin kung saan nakaupo ang kanilang mga magulang. Napangiti si Chairman Park habang pinapakinggan ng musika, isang ngiting puno ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, si Mion ay tahimik na lumuluha, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay tanda ng kagalakan. Ang oyayi ay natapos. Ang huling nota ay nanatili sa hangin, isang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad, at isang bagong simula. Sa loob ng sala, nagkatinginan ng magkapatid. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Ngumiti si Taehyun at ngumiti pabalik si Hanwol. Ang pamilya ay muling nabuo.